Sa buong buhay ni Duchess, bihirang mawalan siya ng sasabihin. Kwento nga ng kanyang inang si Reyna Yelena Garces Townsend. Kahit noong hindi pa siya nakakapagsalita ng diretsyo, na ipararating na niya ang mga umpinyo niya sa buhay sa pamamagitan ng malakas at paiba-ibang tono ng pag-iyak niya. At nang matuto siyang magsalita, kapag tutulog lang siya natatahimik. Kaya naman kahit monosyllabic lang ang tugon ni Blue sa mga tanong niya, nakaya pa rin niyang dalhin ang masinsinang diskusyon nila habang naghahapunan sa dining hall ng barko. Hanggang ngayon ilang buwan na rin ang lumipas ay sinusundan pa rin niya ito. I'm really glad you finally decided to take the job I'm offering you. Matamis ang ngiting sabi niya rito. Nakaarko ang mga kilay na tiningnan siya nito. Inilapag ang hawak na steak knife sa gilid ng simot na simot nitong plato. Yeah, I figured you'd still follow me to hell if I try to hide there. There's just no escaping you. You're one persistent little lady, aren't you? He drawled in that sexy low tone of his. Nagkibit balikat lang siya bilang sagot. Saglit na yumuko siya upang bigyan ang sarili ng kaunting oras para ibalik sa normal ang tibok ng puso niya. Nagpapalpitate na naman kasi iyon. Hindi na niya mabilang kung pang ilang beses nang nangyari iyon mula nang buntutan niya ito at pilit kumbinsihing tanggapin na nito ang trabaho. Sa Mexico, hindi pa ganoon kalubha ang hindi normal na tibok ng puso niya. Pero nang makarating sila sa Brazil, pinangangapusan na siya ng hininga sa bilis ng pagtibok niyon. Sa palagay niya, may nakuha siyang virus mula rito noong nasa Mexico sila. Nagsimula lang kasi ang eratikong tibok ng puso niya nang maagap na buhatin siya nito upang maiwas sa rattlesnake na hindi niya namalayang natutulog sa ilalim ng sasakyang nirentahan niya upang sundan ito. So, what made you decide to become a private investigator? Boston told me you used to be a cop before. You became one of his detectives 2 years ago. Were you a good cop or a bad cop? Is that why you left the force? Kapagkuwan ay sunod-sunod na tanong niya rito. Kung may male version siya, iyon ay ang amo nitong si Boston Manning. Sa daldal ng Anglo-Chinese na lalaking may-ari ng isa sa pinakamahusay na security at detective agencies sa mundo. Nagmistula siyang pipi kumpara kay Boston. Sa pagsasalaysay kasi nito, halos nalaman na niya ang buong past, present, and future ni Blue Chandler. Dahil din dito mas tumibay ang paniniwala niyang nagawa niya ang hindi nagawa ng daan-daan ng taong inupahan ng mga magulang niya. Nahanap niya si Royal Blue. Ayon kay Boston, dating miyembro ng New York Police Department ang 3-year-old na si Bradford Blue Garcia Chandler. Umalis daw ito mula sa serbisyo nang mapatay ang partner nito sa gitna ng isang misyon dahil sa pagtatraidor ng isang kasamahan ng mga ito. Boy is a natural-born loner. Roy was the only one he let close to him. Roy was like a brother to him. They came from an orphanage in Texas. Grew up in a various foster homes, lived on the streets in their teens, and entered the force at the same time. Roy and Roy's wife, Kenda, and their 2 kids were his only family. When Roy died 2 years ago, I guess he lost his idealistic view about his job. So he left. Iyon ang kwento ni Boston sa kanya pagkatapos. Niyang sabihin ditong si Blue ang gusto niyang humawak ng kaso niya. Hayag sa anyo nito ang pag-aalinlangan sa pasya niya. Sinabi rin kasi niyang gusto niyang sumama sa detective na kukunin niya habang tinitrace ang taong ipahapahanap niya. Sabi nito, hindi raw iyon practical. Bukod pa sa malabong pumayag si Blue na bumuntot siya rito habang nagtatrabaho ito, iyon ay kung mapapapayag niya si Blue na kunin ang trabaho. Don't get me wrong, Miss Townsend. Blue is a decent guy on his good days. But these days, they all seem to be bad ones for him. 7 days out of a week, he's plastered. He seldom comes to work and even when he does, he follows up most of the cases he's handling. Iyon ang rason kung bakit kusa na siyang nagbitiw sa trabaho niya rito sa agency.
Alam niyang hindi nagagawa ng maayos ang mga kasong hawak niya. He never wanted to take this job in the first place. I just played on his cup instinct because the case we had a year ago needed someone with his background. Hindi niya tatanggapin ang trabahong inaalok mo. Ibinigay na niya ang resignation niya kanina lang sa kabila ng pagtutol ko at pangungumbinsi sa kanya. He's got major issues to deal with in his life right now. Miss Townsend, hindi pa nga niya natatanggap ang nangyari kay Roy ay binulugan naman siya ngayon ng balitang nagpakasal ang asawa ni Roy sa taong responsable sa pagkamatay nito. Hindi mo rin siya pwedeng suhulan ng pera dahil sa pagkakaalam ko, ilang taon ang nakakaraan ay nahanap siya ng abogado ng lolo niya sa ama at pinamanahan siya nito ng malaking halaga. And if by some odd twist, he did take the job you're offering, he won't let you come with him. It's always his way or hell's way. Matamis na ngiti ang itinugon niya rito. Obviously, nais nitong sa ahensya nito niya ibigay ang trabaho. At hindi mangyayari iyon kung igigiit niyang si Blue Chandler ang gusto niyang kuning private investigator. Perfect, because for me, it's always bloody hell's way or bloody hell's way. I'm sure we'll get along. Napukaw ang tinig ni Blue ng pagbabalik tanaw niya. Napatingin siya rito. Are you going to eat that? Itinuro nito ang nalalabing grilled shrimp sa plato niya. Sahog iyon sa in-order niyang seafood pasta. Lahat ng pwedeng nguyain ay maaari niyang ipasok sa bibig niya at kainin. Sabi nga ng kapatid niyang si Prince, para raw vacuum ang tiyan niya. Pero oras na hainan siya ng hipon o sugpo, mas pipiliin niyang magpakagutom kaysa kainin iyon. Yuck, no! I hate shrimp! Gusot ang ilong na sabi niya. Why? Do you want it? No, but it means you're through eating. We could leave now. Tugon nito na agad nang tumayo. Ni hindi nito hinintay na makatayo siya. Basta na lang tumalikod ito at humakbang patungo sa double door ng dining hall. Dali-dali siyang sumunod dito. Wait! Wait for me, will you? Humihingal na sabi niya nang makaagapay rito. Mabuti na lang at pinalitan na niya ng 3-inch heeled peep-toe pumps ang kaninang suot niyang 5-inch pointy stilettos. Sa bilis nitong lumakad, malamang na magkakandasubsob na siya sa pagsabay rito. Do you really think we'll find Royal in that address written in the package? I hope we do, because if we don't, you'll be wasting the money I'm going to pay you. And for your information, I still think $10,000 a day is way too much to pay you. It's not as if I'm asking you to look for this person in outer space. Lady, my standard rate is $2,500 a day. The additional $7,500 is an incentive for me, not to wring your neck. You annoy the hell out of me. Umawang ang bibig niya sa panggigilalas. Naningkit ang kanyang mga mata. Ha? And you annoy me too. In fact, you're the most annoying, infuriating. Blanko ang mga matang ni Yukosha nito. Even her 3-inch heels, he still towered over her. Baba lang nito ang abot ng tuktok ng ulo niya. Do you think you could keep your mouth shut just for a couple of minutes? You haven't stopped talking ever since this morning. Don't you get tired? Malumanay ang boses nito, ngunit hindi maitatago na unti-unti nang nauubos ang pasensya nito. Inimusan niya ito. Akala siguro nito ay tatalab sa kanya ang pagkapikon nito. Mas pikon pa rito ang kapatid niyang si Prince, kaya sanay na siyang umiwas sa kapahamakan sakaling masagad ang pasensya nito. Isa pa, inuupahan niya ang bawat oras nito. Malumanay ang boses nito, ngunit hindi maitatago na unti-unti nang nauubos ang pasensya nito. Inimusan niya ito. Akala siguro nito ay tatalab sa kanya ang pagkapikon nito. Mas pikon pa rito ang kapatid niyang si Prince, kaya sanay na siyang umiwas sa kapahamakan sakaling masagad ang pasensya nito. Isa pa, inuupahan niya ang bawat oras nito. Palibhasa, alam nitong desperado siyang makuha ang serbisyo nito, kaya hindi lang nito tinitrifle ang fee nito kundi 4 na beses pang itinaas niyon. Hindi pa kasama roon ang expenses nito. At sa nakikita niyang appetite nito, na daig pa ang kanya,
Malamang na maubos ang trust fund at ipon niya sa bangko. But then again, he was going to inherit the bulk of the Townsend's wealth kaya sa tingin niya mababawi rin siguro niya iyon dito. I'll meet you at the upper deck tomorrow. 8 sharp. We'll get off this ship and I'll take the first plane bound for the States. The address of that old woman is in Fort Worth, Texas. I'll head straight there. Teka, wait, what about me? I told you I'm coming with you. We'll both go to the States. That's the agreement. Protesta niya. Mahigpit na nahiwakan niya ang braso nito para pigilan ito ng akmang tatalikod na ito upang magtungo sa KB nito. I never agreed on that ludicrous condition you made, lady. I work alone. Shimmy your butt back to your fancy house and just wait for my report. Naniningkit ang mga matang pinamahiwangan niya ito. No, I'm coming with you. Mariing pahayag niya na sinabayan pa niya ng malakas na pagpadyak ng paa sa sahig ng barko. Bubuka pa sana ang bibig niya upang ipaalam dito siya ang masusunod dahil siya ang amo sa kanilang dalawa nang bigla siyang mapasubsob dito. The ship heaved alarmingly. May ilang pasaherong naroon din sa dining hall ang napasigaw sa takot. Guilty na napayuko siya sa ipinadyak na paa. Ganoon ba siya kalakas para mapagiwang ang barko? What was that? Bulalas ni Blue. Nanatiling nakahawak ito sa mga braso niya habang iginagala ang mga mata sa paligid nila. Hindi na siya nakasagot dahil kasabay ng pagtunog ng alarm ng barko, ang marahas na pagbukas ng double door ng dining hall at pagbuhos ng mga tao palabas. Stay close to me, pasigaw na utos nito sa kanya. Animo bakal ang mga daliri nitong mahigpit na nakakapit sa pulsuhan niya. What's happening? Prantikong tanong niya habang pareho silang tinatangay ng mga nagpapanik na tao. Sa laki nito, matagumpay nitong naiharang ang katawan nito sa likod niya upang hindi siya mapasubsob o matapakan ng mga tao. Sa pagitan ng malakas na hintakot na sigawan ng mga nag-stampede ng mga tao at sa matinis na tunog ng alarm, pakiramdam niya ay mabibingi siya. Subalit malinaw pa ring nakarating sa tainga niya ang sagot ni Blue. I think the ship's sinking. What? Sindak na tili niya. Kung hindi lang marahil sa animo malakas na buhos ng mga taong nagtatakbuhan paket sa deck ng barko, natulos na siguro siya sa kinatatayuan. Ngunit itinutulak siya ni Blue pasulong. Pinananatiling nakaharang ang katawan nito sa likod niya habang ang mga braso naman nito ay nakaprotekta sa harap at ulo niya. Halos hindi na nga tumatapak ang mga paa niya sa sahig dahil halos bitbitin na siya nito. Nang sa wakas ay marating nila ang upper deck, kanya-kanyang takbo sa lifeboats ang mga tao. Hindi na pinapansin ng karamihan ng mga crew na nag-guide. Blue grabbed 2 life jackets for them. Mabilis na isinuot nito ang isa. Nang makitang hindi niya maisuot ang life jacket niya, ito na ang nagsuot niyon sa kanya. Hey, easy lady, snap out of it. Anito nang makita ang panginginig niya at prantikong paglilibot ng mga mata sa pandemonium na nagaganap sa paligid nila. I don't know how to swim. Atungal niya habang naaalalayan siya nito pasakay sa isang mga lifeboats. Don't worry, you won't drown. Oh, thank you. I knew you won't let me drown. Don't let go of my hand, okay? Aniya nito. Labis-labis ang pasasalamat niya sa isiping hindi siya nito hahayaang malunod. Cause the sharks will get you first. This is shark-infested waters. Dagling sinira niyon ang ilusyon niya. What? Mas malakas ang atungal niya. Mahigpit na kumapit siya sa braso nito. Ngayon siya labis na nagsisisi na tinakasan niya noong bata pa siya ang mga swimming lessons. Pero kung totoo ang sinabi ni Blue, wala ring saysay kung marunong man siyang lumangoy o hindi. Malamang nagawin siyang hapunan ng mga naglalaway na pating sa dagat. Just kidding, bawi nito. Get in the boat. Nang makasakay siya at makaupo sa tabi ng isang matandang babaeng pasahero, akala niya ay kasunod niya si Blue. Pero nang lingunin niya ito, nakita niyang bumalik ito sa barko. Blue! San ka pupunta? Sindak na sigaw niya.
Pero tila hindi na siya narinig nito dahil tumatakbo na ito patungo sa ibang pasahero na nagkakagulo. Tinulungan nito ang mga crew sa pag-guide sa mga tuliro at sindak na pasahero pasakay sa mga lifeboats. Ang huling kita niya rito ay nakatalikod ito habang inaalalay ng isang babaeng lumulan sa isa pang lifeboat. Bloody hell! Don't go Jack and Rose on me, Royal Blue Townsend. Kapag nagpakalunod ka, lulunurin kita. Malakas na hiyaw niya bago tuluyang bumaba sa dagat ang lifeboat na kinalulunan niya. Pagmulat ni Duchess ay bumungad sa medyo nanlalabong mga mata niya ang malalaking dahon ng puno ng niyog. Medyo disoriented pa siya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumingalinga sa paligid. Nakahiga siya sa puting-puting buhangin ng isang napakahabang dalampasigan. Tirik na ang sikat ng araw at tumatago sa mga sinag niyon sa nagtataas ang puno ng niyog na nagsisilbing lilim niya. Ilang segundo muna ang lumipas bago bumalik sa isip niya ang lahat ng naganap bago siya nawala ng malay ng nagdaang gabi. Ang natatandaan niya, tumalon siya mula sa sinasakyang lifeboat nang makita niya ang isang batang nahulog mula sa lifeboat na katapat ng kinalulunan na niya. Ang intensyon niya ay sagipin ito dahil tila walang ibang nakakita rito mula sa mga kasama nito sa lifeboat. Habang sumisinghap-singhap siya ay hinahampas ang malalakas na alon, saka lang niya naalalang hindi nga pala siya marunong lumangoy. Kaya naman tulad ng bata ay nagsisigaw na rin siya ng paghingi ng tulong habang desperadong kumakampay. Subalit walang laban ang lakas niya sa puwersa ng karagatan, kaya nang maramdaman niya ang paglubog ng ulo niya sa tubig, mabilis na umusal siya ng dasal dahil alam niya ang katapusan na niya. Am I dead? Sambit niya na kinurot pa ang kanyang braso. Ngunit nang maramdaman niya ang sakit, unti-unting sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Ibig sabihin ay hindi pa siya patay. Pinilit niyang tumayo kahit nananakit ang mga kasukasuan niya at nagtatalon sa tuwa. I'm not dead, I'm not dead, nagagalak na sigaw niya. Yeah, but I'd make sure you'd wish you were. Gulat na napalingon siya sa pinanggalingan ng malagom na boses na iyon. Nakaupo si Blue ilang metro ang layo sa kinaroroonan niya. Sa harap nito ay may ilang piraso ng maliliit na kahoy at isang patulis at mahabang kahoy na may nakatuhog na mga isda. Blue! Gilalas na sambit niya. Napatakbo siya palapit dito at mahigpit na niyakap ito. You're alive! No, thanks to you. Gigil na angil nito at inalis sa mga braso niyang nakapulupot sa leeg nito. Ha? Why? What did I do? Naguguluhang tanong niya. Lumuhod siya sa tabi nito. Where are my shoes? Wala sa loob na tanong niya nang mapansing nakayapak siya. Damn it, your shoes are not important. Don't you realize it yet? We're stuck in this blasted island because you thought you could play heroine of the hour. Saglit na natigilan siya. Nalilitong tumingin siya rito. Napailing ito. Great. So you don't remember jumping off the lifeboat to save that drowning kid, ha? I remember that. But why are you mad at me? Because you shouldn't have done it since you don't even know how to swim. Someone else was already rescuing the kid, and if I didn't see you risking your foolish life, you'd be dead by now. Oh, sambit niya. Hindi niya naalala ang parting iyon. Pero kung ganoon nga ang nangyari, bakit at paano sila napunta sa dalampasigang kinaroroonan nila ngayon? Nasa isang isla ba sila? Nasa ng ibang pasaherong kasama nila? Bakit parang silang dalawa lang ang naroon? Nang isa boses niya mga katanungang iyon, lalong dumilim ang ekspresyon nito. Malakas ang kutob niyang sa isip nito ay ipinipilit nito ang leeg niya. Halata kasi iyon sa talim ng tinging ibinibigay nito sa kanya. We were washed away from the lifeboats by huge waves. I doubt if anybody noticed us. If not for the life jacket I was wearing, we'd both be dead by now. Why weren't you wearing yours anyway? Tumikhim siya at saka alanganing ngumiti. Mataktikang umusog din siya ng ilang pulgada palayo sa kayang abutin ng kamay nito.
Baka hindi ito makapagpigil at ituloy ang pagsakal sa kanya. I took it off when I was on the boat. The jacket's dark orange color looked ghastly against my yellow blouse. I didn't think I still needed to wear it anyway. Sagot niya sa mahinang boses. Ilang segundong katahimikan ang namayani. Puno ng pagkamangha ang lungti ang mga mata nito habang nakatitig ang mga iyon sa kanya. Kapag kuwan ipagak na tumawa ito. You risk your life for some stupid fashion sense? Why the hell I'm not surprised. Jumping off that boat when you can't even swim shows sheer stupidity already. Gigil na iningusan niya ito. What did you want me to do? Let the kid drown? No, you should just let someone who knows how to swim save him. I didn't think, exactly you didn't think. Putol nito sa pagsasalita nito. Yamot na tumayo ito at marahas na sinuklay ng isang kamay ang basang buhok nito. Damn it. If I'm going to be stuck in this blasted island, why did it have to be with you? You'll probably get me killed before this day finish. Napatayo rin siya. Gigil na mayawang siya. Bumuka ang bibig niya para paulanan ito ng maaanghang na salita. Ngunit bago niya magawa iyon, ay nakuha ng hubad-barong katawan nito ang atensyon niya. Arj, unfair. Paano siya makakapag-concentrate sa galit niya kung nakabandera sa harap niya ang six-pack abs nito, ang delisyoso na dibdib, malalapad na balikat, trim na baywang at namumutok na mga biceps. Nakakainis. Parang mas gusto niyang pisilin ang mga muscles nito kaysa awayin ito. Kung nayayamot ito na siya ang kasama nito sa islang iyon, siya ay kabaligtaran. Wala siyang ibang maisip na mas gugustuhin niyang makasamang maestrande doon kaysa rito. Bukod sa magagandang tanawing ibinibigay ng makisig nitong katawan sa paningin niya, mukhang marami ring alam ito na survival skills. Nakalikha na nga ito ng sibat na ginamit sa panghuhuli ng mga isda. At base sa pagsasalansan nito ng kahoy pabilog, mukhang alam din ito kung paano gumawa ng apoy. Sa lubong ang mga kilay na sinimulan nitong gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkikiskis ng dalawang kahoy. Kung ibang babae siguro siya, malamang na kanina pa siyang naghisterya. Nasa isang malayong isla sila. Walang pagkain, walang pamalit na damit, walang tubig at walang ibang kasama kundi ang mga halaman at kung anumang hayop na naroon. Hindi niya alam kung kailan sila maililigtas sa mga Coast Guards. Ang hula niya, Indonesia ang pinakamalapit na bansa sa kinaroroonan nila. Naroon din ang posibilidad na maaaring hindi sila makita ng mga rescuers kung nagkataong ang islang iyon ay uncharted pa. Maaari silang tumagal doon ng ilang araw, linggo, buwan o taon. Kalmadong tinanggap niya iyon sa isip. Buo ang desisyong huwag mawala ng pag-asa. Walang saysay kung paiirali niya ang takot. What? No hysterics? No wailing against fate for marooning us both in this island? Untag nito kapag kuwan. Saglit na tinapunan niya ito ng tingin bago kibit balikat na iginala niya ang mga mata sa paligid. Nakakasilaw ang buhangin sa tila walang katapusang dalampasigan. What's the use? It won't help us get off this island, will it? Bahagyang napangiti ito. Good, at least you're sensible in that area. Tumango-tango pa ito. Baka sa mukha ang pag-aproba. By the way, did you see where I lost my shoes? It's an original pair of the Cardi and I hate to. You weren't wearing them when we were washed ashore on this island. Guess the strong current swept them away. What? My Dicardi shoes? No, why? It's one of my favorite pairs. Why didn't you save them too? How could you just let that bloody sea take my precious Dicardis? Mangiyak-ngiyak na nagpapadyak pa siya. Sumalampak siya sa buhangin at sinuntok iyon. Puno ng hinanakit na sinalubong niya ang maanghang na tingin nito. Pupusta siya na nakita nito ng tangayin ng dagat ang sapatos niya pero sinadya nitong walang gawin upang iligtas ang mga iyon. Una pa lang silang nagkakilala ay masama na ang tingin nito sa mga sapatos niya. Sinabi pa nga nito na hindi raw ito magugulat kung isang araw ay mapatay niya ang sarili niya sa tulis at taas ng mga takong ng sapatos niya.
O kung hindi man ay habang buhay siyang titira sa orthopedic department ng ospital. Ipinagrebelde iyon ng kalooban niya at naisip pa nga niyang huwag na lamang ipailam dito ang tunay na pagkatao nito. Ilang beses na kumurap ito. Muling bumalik ang pagkamangha sa anyo nito, pero sa pagkakataong iyon ay may bahid na iyon ng takot. Bahagya pang umisod ito palayo sa kanya na parang nag-aalala na bigla na lang niyang damputin ang kahoy sa tabi niya at ipukpok iyon sa ulo nito. "Shit, you're one crazy lady, aren't you? Damn it. What did I do to deserve this? I should just let you drone." Bulalas nito na tumingala pa sa langit at mariing pumikit. "Sus, huwag kang ang OA dyan. Nagbibiro lang ako. Nakakatawa kasi ang mukha mo kapag naiinis ka." Inungusan niya ito. "Mas gusto kita kapag hindi blanco iyang mga mata mo. Kaya pasensya ka. Pero ganitong wala akong ibang mapaglilibangan sa islang ito, ikaw ang magiging audience ko." Sinadya niyang huwag mag-Ingles dahil aaaliw siya sa nakikitang mga emosyon sa mukha nito tuwing nagugulat ito ng kabaliwan kuno niya. Umay na kasi siya sa laging malamig o blanco ang ekspresyon nito tuwing magkaharap sila. Talo pa nito ang kapatid niyang si King Grand sa pagiging Iceman. "How long did you think before the rescuers would find us?" Hindi ito sumagot. Tiningnan lang siya bago binalik ang atensyon sa binubuhay na apoy. Kunot noong sinipat niya iyon. "Shouldn't we build a bigger bonfire so the rescuers will know where we are? That itsy-bitsy fire won't give off much smoke. With a bigger fire, I think the rescuers will have an easier time seeing the smoke it will create." Wala pa rin siyang nakuhang reaksyon mula rito. Ni hindi man lang siya nito nilingon. Nakalabing umupo siya sa tabi nito. Balik na naman ito sa pandededma sa kanya. Bumuntong hininga siya. Bahagya siyang nagsisi na nagbiro pa siya ng ganoon. "Since ayaw mo akong kausapin, makinig ka na lang sa paglilitanya ko tungkol sa nabigong pag-ibig ko. Tutal, hindi mo naman ako naiintindihan. Malamang naisipin mo lang na baliw nga ang kinakausap ang sarili o tumalala ako sa'yo." Kinuha niya ang isang manipis na kahoy at ginamit iyon upang gumuhit ng puso sa buhangin. Sa loob ng puso ay isinulat niya ang pangalan nilang dalawa ni Belle. "Saan ba ako magsisimula?" Alam ko na. Doon sa unang pagkikita namin ni Belle noong 17 ako. Iyon ang pangalan ng sinisinta ko. Belle, Bellamy Camden. Bunsong anak ng Marquess of Wolverhampton sa England. Classmate siya sa Cambridge ng kapatid kong si Duke. At isinalaysay nga niya kung paano nahuli agad ni Belle ang damdamin niya nung dalagita pa lamang siya. Binanggit din niya kung paano niya sinikap paibigin ang binatang aristokrato. Kung paano nito nireject ang damdamin niya at mas pinili ang isang Amerikana na nakilala nito at inalok agad na papakasalan kahit isang buwan pa lang na magkakilala ang mga ito. Alam mo yun? Yung tipong nandun siya Itinaas niya ang isang kamay sa ere upang ipakita kung nasaang libel si Belle. Bago niya ibinaba ang kamay kapantay ng bewang niya. Tapos ako nandito lang sobrang baba kumpara sa kanya. Kaya kabaliwan katanghan at pawang pag-iilusyon lang talaga ang isipin kung pwede niya akong mahalin. Pero ang masakit pinaasa niya ako. Umakto siya na parang balang araw ay may posibilidad na mahalin niya ako. Ginulat na lang niya ako isang araw nang sabihin niyang tantanan ko na raw siya dahil may mahal na siyang babae at balak ng pakasalan. Blanco pa rin ang itsura ni Blue. Nananatili ang atensyon nito sa mga isdang iniihaw na nito sa ginawang apoy. "Hay, ano bang pinagsasabi ko sa'yo?" Naiiling na sabi niya. "Buti na lang hindi mo ako naiintindihan." "Hindi ko ba nabanggit sa'yo? Fluent ako sa Tagalog, Chinese, Japanese at 5 pang ibang wika." Bigla ay sabi nito. Diretso ang pananagalog nito. Mulagat na napatitig siya rito. Ilang beses na napakurap siya bago siya tumili ng malakas at itinakip sa mukha ang mga kamay. Inalis din niya iyon pagkalipas ng ilang segundo at sinalubong ang lunti ang mga mata nito na puno ng pagkaaliw. "Kung ganoon, ano sa palagay mo?
Dapat ko bang ituloy ang pagpapakulam kay Belle? Sinaktan niya ang puso ko eh. Dinikdik niya saka binuhusan ng suka at kalamansi. Porke nakilala lang niya ang sali na iyon. Para akong basura na lang na tinalikuran at kinalimutan. Kung totoo ngang maganda, sexy at malambing ang babaeng nagustuhan ng Belle na iyon, naiintindihan ko siya. Sabi pa nito patungkol sa binanggit niya sa kwento niya kanina. Because I'm ugly? I already know that. Hindi mo kailangang protektahan ang damdamin ko. Salamat. Puno ng sarkaskamong sabi niya rito. Tila napahiya naman ito base sa pumula ng mukha nito. Malakas na tumikhim ito bago itinuhog sa mahabang kawayan ang dalawang malalaking isda. Beauty is in the eye of the beholder. At kung ako ang tatanungin mo, iba ang ganda mo sa lahat ng babaeng nakilala ko. Hindi madaling kalimutan ang mukha mo. Exotic ang hugis ng mukha mo at kakaiba. Biglang bawi nito. Hindi ko masasabing kalinya ng mga beauty queen pero kapag inihilera ka sa mga matatangkad, sexy at bland na babae, ikaw ang unang mapapansin. There's something about you that catches and hold the eyes. Nahigit niya ang kanyang hininga. Tama ba ang narinig niya? Pinupuri siya nito? Tila nabasa nito ang iniisip niya dahil sinalubong nito ang tingin niya. Kagatlabing nauna siyang nag-iwas ng tingin. Noong bata pa ako, sabi ni Ma'am, ako raw ang prettiest girl in the world. Pero nang magkaroon ako ng mga kaibigang ibang batang babae at makasalamuhan ng ibang tao sa neighborhood namin sa England, akala ko ang prettiest ay synonym ng ugliest. Kaswal ang tono niya bagaman naroon pa rin sa kalooban niya ang pait na dulot ng katotohanan sa mga mata lang ng mga taong nagmamahal sa kanya siya maganda. Naghinanakit pa nga siya minsan sa kanyang ina at ama dahil sa halip na sabihin na lang ng mga ito sa kanya ang totoo. Pinaniwala pa siya ng mga itong maipagmamalaki rin ang kanyang hitsura tulad ng mga kuya niya. Hindi ko ugaling magsinungaling at sa paningin ko, tama ang nanay mo. Pero hindi mo ko kailangang paniwalaan kung ayaw mo. Anito na sinundan ng pagkikipit balikat. Napangiti siya ng maluwag. Sa tingin ko, ikaw nga ang klase ng taong kahit hindi maganda ang dating sa tainga ng kausap mo ang sasabihin mo, wala kang pakialam. And I know my mom would never lie. She would try to be diplomatic about it kung alam niyang ayaw mong marinig ang sasabihin niya, pero hindi rin siya magsisinungaling. Between you and my mom, I guess I have no choice but to believe you're right. I am beautiful. Mariing pahayag niya na samahan ang pagpapapungay ng mga mata rito. Natatawang umiling naman ito. Indeed, and hungry too. Anito. Marahil ay narinig nito ang biglang pagtunog ng tiya niya. Nagiinit ang mga pisnging na pahawak siya sa tiya niya. Nakangiting iniabot naman ito sa kanyang isang stick na may nakatuhog na inihaw na isda. Mainit, ingat sa pagkagat. Mamaya maghahanap ako doon ng mga punong pwedeng kainin ang bunga. Pero sa ngayon tulungan mo muna akong gumawa ng masisilungan natin. Siguradong malamig ang gabi. Mahirap kung magkakasakit pa tayo. Yes sir, aniya at sumaludo rito. We're going to die, aren't we? I knew it. Parusa ito sa akin dahil matigas ang ulo ko. Para sa lahat ng sakit ng ulong ibinigay ko kay na mom at dad. At para sa pakikialam ko sa love story ni na Duke Cedric, King Grand at Prince. Hindi na napigilan ni Duchess ang mapahikbi sa pag-iisip sa magiging reaksyon ng mga magulang niya oras na makarating sa mga ito ang balitang nawala siya sa karagatan. Panlimang araw na nila iyon sa isla. Parang noon lang di nag-sink in ang husto sa isip niya ang mga bagay na noong unang araw nila roon hindi niya masyadong napagtuunan ng pansin. Sa unang 3 araw, pakiramdam niya ay nasa isang grand adventure siya. Excited pa at buong sigla niyang tinulungan itong gawin ang munting kubo nila sa ilalim ng mga puno ng niyog. Sabihin pang ang talagang naitulong lang niya
ay ang hawakan ng mga dahon at kahoy na pinagtagpi-tagpi nito at itinali gamit ang hinimay ng mga balat ng tuyong kahoy. Tuwang-tuwa siya sa iniisip niyang joint effort nilang makagawa ng masisilungan. Puno pa siya ng kuryosidad at kasabikan ng isama siya nito sa paghahanap ng mapagkukunan ng maiinom na tubig. Walang kaso sa kanya kahit pa magkasakit man siya sa pag-inom diretsyo mula sa batis na nakita nito. Hindi rin siya umangal nang pakainin siya nito ng mga dahon prutas at damong anito'y natitiyak nitong edible lahat. Hindi rin siya umaangal kahit ang main course nila palagi ay kung ano-anong isdang nasisibat nito sa dagat. Sa loob ng 5 araw ay walang reklamong narinig mula sa kanya si Blue. Subalit hindi na siya makapapayag pa sa nais nitong mangyari ngayon. Mabuti pang hilingin na lamang nito sa kanya ang kanyang puri at dangal. Kailanman ay hindi niya pinangarap na kumitil ng buhay ng isang pobre at walang kalaban-labang baboy ramo. Ayon kasi rito, hindi sapat na pulos lamang dagat ang kinakain nila. Kailangan din daw nila ng karne para pandagdag sa resistensya at lakas ng katawan nila. Kaya nang makita nito ang baboy ramo na muntik nang sumuwag dito noong isang araw, pinagplanuhan na nitong hulihin nila iyon. Never did she think that she would one day end up killing a pig herself. Hindi siya kumakain ng baboy. Hindi siya vegan pero hindi talaga niya malunok ang karne ng baboy. Lagi niya kasing naaalala si Piglet na paborito niyang character sa Winnie the Pooh. Bakit ba kasi kailangan pa nating hulihin ang baboy ramo na iyon? Ayos naman na tayo sa isda, halaan at talangka. Saka marami pa tayong damo roon. Hindi ko kailangang patayin ang pobreng kalahi ni Piglet. Mangiyak-ngiyak na wika niya. It's just a pig, for goodness sake. Hindi naman tawang papatayin natin. Hindi ka ba kumakain ng baboy? Paano sa palagay mo napupunta sa plato mo ang barbecue at bacon? Dahil may kumatay sa parehong pobreng baboy na iyon bago inihahain sa harap mo. For your info, hindi ako kumakain ng baboy. Total, ikaw ang may gustong kumain ng kawawang Miss Piggy na iyon na malamang may mga baby pigs pang naghihintay sa kuta nila. Ikaw mag-isa ang mag-murder sa kanya. Napasigok uli siya. Pinahid niya ng isang kamay ang mga luha sa mga pisngi niya. Hindi pa naman sila gutom na gutom. Bakit pinagdidiskitahan nito ang baboy ramo? Sa tingin niya, gusto lang nitong gantihan ang kawawang baboy ramo dahil muntik na itong atakihin niyon noong isang araw habang nangunguha ito ng panggatong nila. Don't cry. I hate crying women. Mahinang asik nito nang lingunin siya nito. Tumigil ito sa paghakbang at nakapamaywang na tuluyang hinarap siya. Nanlilisik ang mga mata nito na parang nais siyang sindakin para tumigil siya sa pag-iyak. Pinukol niya ito ng masamang tingin. Hindi ako umiiyak. He snorted. Yeah? So those are just raindrops falling from your eyes, ha? Umuulan ba dyan sa kinatatayuan mo? Nanunuyang sabi nito. Ha? As if iiyak ako sa harap mo. Ni isang patak ng luha ko. Hindi ko aaksayahin sa harap mo. Alam kong wala kang puso at kaluluwa. Isang taong walang konsensya lang ang makakayang kitilin ang buhay ng Piglet na iyon. Alam kong walang saysay sa'yo ang mga luha ko. Kaya bakit aaksayahin ko sa'yo ang good? Do me another favor, will you? Don't waste a single word on me either. Keep quiet. Malamang nakatakbo na ng 5 milya palayo ang baboy ramo na iyon dahil sa ingay mo. Anito sa matabang na tono bago siya tinalikuran. Gigil na ikinuyom niya ang mga kamay. Kung hindi lang nakasalalay dito ang survival niya, tutuhugin niya ito ng matulis na kawayang hawak nito at iihaw para sa hapunan mamaya. Lumingon siya sa pinanggalingan nila. Nagde-debate ang isip niya kung iiwan ito sa masamang binabalak nito. Kaya lang, hindi na niya matandaan ang daan pabalik sa maliit na kubo nila. Go ahead, try it. Kapag naligaw ka, binabalaan na kita na hindi na kita hahanapin. Biglang wika nito. Hindi siya nito nilingon pero tila nabasa nito ang iniisip niya. Inisa na pabuga siya ng hangin.
Masama ang loob na sumunod na lang siya rito. Wala siyang mapagpipilian. Pero gigil na pinukol niya ng masamang tingin ang maskuladong likod nito. Hindi siya athletic na tao. Pero regular naman siyang nag-eehersisyo. Iyon nga lang, ang regular sa kanya ay hindi regular para sa ibang tao. Sa tingin kasi niya, ang isang beses na pagja-jogging sa palibot ng Villa Yelena ay sobra-sobra ng effort para pagbigyan ang pangungulit ng health buff na hipag niyang si Vega tungkol sa pag-exercise niya. Hindi siya tabain kahit malakas siyang kumain, kaya hindi niya gaanong pinag-uukulan ng pansin ang pag-ehersisyo. Bagay na labis niyang pinagsisisihan ngayon. Dahil pagkaraan ng kalahating oras marahil na paglalakad, lawit na ang dila niya sa hingal at pagod. Samantalang si Blue ay tila hindi man lang pinagpawisan. Maliksi ang mga hakbang nito. Tila hindi man lang iniinda ang matinding sikat ng araw. Ayos ka pa ba riyan? Kasalanan mo ito. Siguradong narinig ng baboy ramo ang ingay mo. Kaya malamang na nagpakalunod na lang iyon sa dagat. Ngayon, kailangan tuloy nating maghanap ng ibang mahuhuli. Anito na kaswal na sinulyapan siya. Hindi ka naman siguro snake lover ano? Kapag may nakita akong ahas, iyon ang magiging hapunan natin. Yak! Ayoko sa mga ahas. Lalong hindi ako kumakain ng ahas. Nakangiwing sabi niya. Pagod na ako, magpahinga muna tayo. Lumingali nga siya sa paligid upang humanap ng maaaring maupuan. Dapat kasi nag-e-exercise ka para hindi ka madaling mapagod. Mamaya ka na magpahinga. Delikadong abuting tayo ng dilim dito. Tuloy-tuloy pa rin ito sa paglalakad. Nakukuha pa nitong sumipol. Talagang hindi man lang ito napapagod. Humanap siya ng matabang ugat ng puno at doon sumalampak ng upo. Masama pa rin ang tinging ipinupukol niya sa papalayong bulto nito. Wala man lang itong pakialam sa kanya. Hindi man lang magpaka-gentleman at alalayan siya. At kung hindi ito mistulang robot na walang emosyon, sarkastiko at nang-uuyam naman ito. So what kung ipinasuot nito sa kanya ang boots nito? So what din kung sa mga nakalipas na araw ay laging ito ang naghahanap ng makakain nila at nagluluto niyon? And so what kung inihaharang nito ang katawan nito sa likod niya upang hindi niya gaanong maramdaman ang malamig na hangin gabi-gabi? Hindi naman niya sinabing gawin nito ang mga iyon. Kusang ipinasuot nito ang boots nito sa kanya nang makitang nasugatan siya nang makatapak siya ng matulis na shell sa dalampasigan. Nag-alok na siya na ang magluluto ng mga hinuhuli nitong isda pero pagkatapos niyang masunog ang lahat ng isdang nahuli nito para sa tanghalian at hapunan nila, sinabi nitong ito na lamang ang gagawa niyon. Ni hindi nito nainis sa kawalan niya ng skill sa pagluluto. Sumusukong napabuntong hininga siya. All right, he was really not an awful man at all. Sa katunayan, kabaligtaran ito niyon kahit pa kadalasan ay binabara, tinutuya o dinededma siya nito. Maaaring bagsak ito sa communication skills, pero pagdating sa aksyon, walang sinabi ang mga hero sa libro ng nanay niya. Ang totoo, iyon talaga ang dahilan kaya buwisit na buwisit siya rito ngayon. Dahil kahit anong tanggi niya sa sarili, ramdam niya ang atraksyong unti-unting nararamdaman niya patungkol dito. Ang masaklap nga lang, tila hindi man lang rumerehistro sa isip nitong isa siyang babae. Kahit noong hindi sinasadyang makita siya nitong wala ni isang saplot habang naliligo siya sa dagat, sa bandang dulo ng dalampasigan, wala man lang siyang nakitang reaksyon dito. Gusto niyang isipin na baka mas type nito ang mga kapatid niya kung sakaling isa sa mga iyon ang kasama nito, kaya ganoon ang naging reaksyon nito. Subalit batid niyang hindi totoo iyon. Lalaking lalaki ito mula ulo hanggang paa. Sadyang wala lang talagang appeal dito ang kanyang glorious naked body. Iyon na nga lang ang asset niya dahil walang kahirap-hirap para sa kanya ang magkaroon ng klase ng katawang madalas nakabandera sa cover at centerfold ng mga men's magazine. Siya kasi ang human personification ng hipon, wika nga. Itinatapon ng ulo pero nakakatakam ang katawan. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang kumain ng hipon
at kung bakit sinasadya niyang magsuot ng mga outrageous na outfit. Teenager pa lang siya ay nakakatanggap na siya ng mga bastos na proposal mula sa mga lalaki. Una niyang matatanggap ang nangmamatang tingin mula sa mga ito kapag sa mukha niya nakatingin, pero biglang mag-iiba ang kislap ng mga mata kapag bumaba na iyon sa katawan niya. At dahil malinaw na hindi bunsod ng respeto o tunay na pagkakagusto sa buo niyang pagkatao ang mga alok na iyon, mas pinili niyang huwag na lamang siyang mapuri o magustuhan ng mga tao. Masaklap nga lang na kung kailan gusto na niyang mapuna ng isang lalaki ang natataging maganda sa kanya, saka naman tila baliwala iyon sa mga nagugustuhan niya. Una, kay Belle na nagustuhan ang mukhang stick na nagkatawang tao na si Sally, at ngayon si Blue na deadma sa alindog niya. Hindi na dapat niya ikagulat iyon. Sumpa yata sa kanya na ma-attract sa mga perpektong kalalakihan kahit batid niyang imposibleng mahulog din ang mga ito sa kanya. "Huwag kang gagalaw dyan, Duchess," bigla ay utos nito sa maautoridad na boses. Kalmado ang tono nito pero may nahimigan siyang pagka-alarma roon. Mahigit 5 metro na ang layo nito sa kanya. Nakatayo lang ito pero kitang-kita niya ang tensyon sa anyo nito. Nang tumingin siya lagpas sa kinatatayuan nito, nakita niya ang dahilan ng paghinto nito. 1 metro mula rito ay may napakahabang ahas. Sa tansya niya ay nasa 8 metro iyon. Sa laki ng katawan niyon, hindi mahirap isiping kayang-kaya niyong lumulo ng isang maliit na bata. Alertong nakatingin iyon kay Blue. "Blue, anong gagawin ko?" Hysterical na tanong niya rito. Sa kabila ng utos nito ay otomatikong napatayo siya. Dumiin ang pagkakahawak niya sa sibat na ibinigay nito sa kanya kanina. "Stay there!" pasigaw na utos nito. Hindi niya alam kung may tainga ang ahas pero tila nagbigay ng go signal doon ang sigaw ni Blue. Kaya biglang umigkas ang pagkakahaba-habang katawan niyon. Akmang tutuklawin si Blue. Mabuti na lang at maliksing kumilo si Blue kaya maagap na naiwasan nito ang ulo ng ahas. Ngunit muli niyong sinundan ang bawat galaw ng lalaki. Mistula siyang nanonood ng sayaw ng kamatayan sa bawat pag-iwas, pagtalon at pagsugod nito sa makamandag na hayop. Kung hindi nito itutuon ang buong atensyon sa mapanganib na ulo ng ahas, matutuklaw ito. Nanginginig man sa takot ay hindi niya inaalis ang tingin dito. Nakahanda siyang sumaklolo rito anumang oras. Kahit gustong-gusto na niyang tumili tuwing akala niya ay mahahagip ito ng ahas, pinigil niya ang sarili. Hindi pwedeng madistract ito. Buhay nito ang nakataya. Muling sumugod ang ahas at imboluntaryong napapikit siya. Nang dumilit siya, ay gano'n na lang ang pagkasindak niya. Hindi na niya napigil ang malakas na tili nang makita niyang nakapulupot na sa braso nito ang ahas. Patakbong lumapit siya rito. Nakataas ang sibat na hawak. Nang malapit-lapit na siya ay inipon niya ang buong lakas ng kanang braso niya upang itarak iyon sa katawan ng ahas. At dahil nakatuon ang buong pansin niya sa katawan ng ahas na pinupuntirya niya, hindi niya nakita ang nakausling malaking ugat sa harap niya. Napatid siya roon eksaktong itutusok na niya sa katawan ng ahas ang sibat. "Yes!" Kasabay ng matagumpay na sigaw na iyon ni Blue, pagkatapos nitong ihagis ang natagpas na nitong ulo ng ahas. Hindi sinasadyang na itusok niya sa hita nito ang hawak na sibat. "Shit! Shit!" Hiyaw nito sa magkahalong sakit at galit. Lalong napamura ito nang hugutin niya agad ang sibat sa kanang hita nito. "I'm sorry, hindi ko sinasadya. Yung ahas dapat ang sisibatin ko." Matalim ang tinging ipinukol nito sa kanya. "Natatakot akong alamin ang maaaring mangyari sakaling sinadya mo iyon. You stabbed me with my own spear. Hindi mo ba nakitang naputol ko na ang ulo ng ahas? Hindi ko na kailangan ang tulong mo." Galit na singasing nito sa kanya. Hindi naman siya magkandatuto sa paghingi ng paumanhin dito habang tinutulungan itong maampat ang pagdurugo ng sugat nito. "Blue, oh God, you're bleeding!" Natatarantang sambit niya. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa dumudugong hita nito. "Natural!
Saksakin mo ba naman ako? Angil nito. I'm so sorry, hindi ko sinasadya. Akmang tutulungan niyang itali sa hita nito ang telang pinunit nito sa laylayan ng t-shirt nito, pero napaatras siya ng masalubong ang galit na titig nito. Kung mahina-hina ang sikmura niya, malamang na naduwal na siya sa nakita niyang itsura ng hita nito. His wound was a hole the size of a coin and it was bleeding too much. Sinikap niyang huwag huminga sa ilong upang hindi siya maliyo sa amoy ng dugo na humahalo sa amoy ng dugo ng ahas. Damn, subukan mo lang himatayin at iiwan talaga kita rito. Ako ang nasugatan sa ating dalawa. Ako ang mas may karapatang manghina. Maigting na babala nito marahil ay nakitang namumutla na siya. Blue, hindi ko talaga sinasadya. I'm so sorry. Maluhaluhang ulit niya. Kitang-kita niya ang sakit na rumehistro sa mukha nito nang tangkain nitong ihakbang ang nasaktang binti. Kung hindi sa maagap na paghawak niya sa mga braso nito, lumugmok na ito sa lupa. Just help me up, darling. Anito sa mahinang boses. Dali-daling inalalayan niya ito, namumutla na ito at pirming nakangiwi. Malinaw ang sakit na iniinda. Sinubukan niyang tulungan itong humakbang ngunit dahil sa laki at bigat nito, muling bumagsak ito sa lupa kasama siya. Huwag kang mamamatay, Blue. Wala sa kontrata natin iyon. Lagot ka sa akin kapag namatay ka, I swear, hindi kita ililibing. Mariing sabi niya. Pilit pinaglalabanan ang takot na nararamdaman niya. Bahagyang napangiti ito bagaman bakas pa rin sa mga mata ang matinding sakit. No dying ha? No dying. Payapa ang dagat at langit habang pinagmamasdan ni Duchess ang mga iyon mula sa kinauupuan niya, sa tapat ng apoy na ginawa niya sa tabi ng munting kubo. Pagod na siya at inaantok pero hindi siya pwedeng matulog. Nag-aalala siya para kay Blue. Kanina pa ito natutulog pero hindi payapa ang paghinga nito. Mataas ang lagnat nito at labis siyang nangangamba sa kalagayan nito. Nang maampat ang pagdurugo ng sugat nito pagbalik nila sa munting kubo nila, akala niya ay magiging maayos na ito. Ayaw niyang isipin na maaaring ikamatay nito ang sugat nito o ang dami ng dugong nawala rito. Ayaw na rin dito, hindi malubha ang kalagayan niya. May mga mas malala pang araw na pinsalang tinamo ito kaysa roon noong nasa serbisyo pa ito. Subalit nang gumabi at lagnatin ito, doon na siya nagsimulang magpanik. Wala sila sa sibilisasyon. Imposibleng madala niya ito sa ospital. At kahit may kaunting nalalaman siya sa panggagamot, wala rin siyang mga gamit o gamot na maipapainom dito. Paano niya matutulungan ito? Sinubukan niyang pababain ang lagnat nito sa pamamagitan ng pagpupunas sa katawan nito ng basang tela ng pinunit niyang laylayan ng pantalon. Ayaw niyang hubarin ang suot nitong t-shirt at jacket dahil nanginginig ito. Maging ang life jacket ay ipinasuot niya rito upang pandagdag na panlaban nito sa lamig. At kahit walang gana, ipinilit niyang kumain ito ng saging na inihaw niya. Bukas, maghahanap siya ng pwede niyang paglutuan ng sabaw. Kanina, habang pabalik sila sa kubo ay may nakita siyang ilang puno ng kawayan. Pwede siguro niyang gamiting lutuan iyon. Kailangang maraming makain ito lalo na at walang gamot na pwedeng inumin ito. Kailangan lumakas ang katawan nito upang mapabilis ang paggaling. Pagsimula itong magpabiling-biling at sumuntok sa hangin na tila may kaaway, natatarantang napatakbo siya papasok sa kubo. Baka sa marahas na pagkilos nito ay muli na namang dumugo ang sugat nito. Roy, just leave me here, Roy. Biglang sigaw nito. Nag-aalalang marahang niyuyugyog niya ang mga balikat nito. Kanina pa babugso-bugso ang pagdidiliryo nito. Agad din kumakalma ito kapag nilalapitan niya at pinupunasan ng basang tela. Pero maya-maya ay ganoon na naman. Kung ano-ano ang sinasabi nito at tila may kaaway. Huli niya ay parte iyon ng buhay nito noon at ito ngayon ang laman ng panaginip nito. Nang una kasi nitong mabanggit si Roy na nakilala na niya sa mga kwento ni Boston Manning, tila ang pinag-uusapan ng mga ito ay kung saan didilhen siya ng makakain para sa araw na iyon.
Nang tawagin naman ito ang pangalang Evelyn na hula niya ay dating nobya nito, nagpapaliwanag ito kung bakit hindi ito maaaring pakasalan ng babae. Marami pang mga pangalan ang binanggit nito, pero ang isang pangalan na hindi niya inaasahang marinig mula rito ay ang pangalan niya. Blue, please, calm down. Baka magdugo uli ang sugat mo. Pakiusap niya rito. Pilit niyang pinipigilan ang mga braso nito sa pamamagitan ng pag-iipit sa mga iyon sa tagiliran nito, pero mas malakas pa rin ito sa kanya kaya nakakawala rin ito. Nang akmang babangon ito na tila may susugurin, idinagana niya ang katawan niya rito. Blue, tama na. Walang ibang tao rito. Tayong dalawa lang. Ilang minutong nanahimik ito. Nagpakawala ng marahas na hininga bago unti-unting nakatulog uli. Saka lang siya dahan-dahang umalis sa ibabaw nito. Umupo siya sa tabi. Medyo naging payapa na ang pagtulog nito. Nang damhin niya ng palad ang noo nito, nakahinga siya ng maluwag. Bumaba na ang lagnat nito at nagpapawis na rin ito. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nasa ganoong posisyon at binabantayan ang pagtulog nito. Nakatitig siya sa gwapong mukha nito nang biglang dumilat ito. Nagtama ang mga mata nila. Duchess, is that you, my irritating albatross? No, wait. You're the prettiest girl in the world, right? Anito sa namamaos na tinig. Naroon ang pagkaaliw ngunit halata ring nahihirapan itong magsalita. Mabilis niyang pinahid ang mga luhang naglandas sa mga pisngi niya. Bolero, sa tingin mo porke tinawag mo akong prettiest girl, palalampasin ko ang pagtawag mo rin sa akin ng irritating albatross? Matamis ng ngiti ang naging tugon nito. Sinapo ng isang malaking kamay nito ang kanang pisngi niya at sinalo ng hinlalaki ang ilang patak ng luhang tumulo na naman mula sa mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Is all this still an exciting adventure for you, lady? Siyempre, kaya magpagaling ka agad para hindi mo namimiss ang mga fun and thrilling adventures natin dito sa isla. Habang natutulog ka kanina, ako ang nanghuli ng mga isda at halaan sa dagat. All by myself. Medyo inabot na nga lang ako ng 2 oras bago ako makahuli ng isa. Pasensya na kung medyo amoy isda yung jacket mo. Iyan kasi ang ipinanlambat ko. Saka nanguha rin ako ng mga paborito mong damo at kabute doon sa... Don't! Marahas na sambit nito. Sabay hawak ng mahigpit sa kamay niya, hindi niya namalayang humahaplos-haplos pala sa braso nito. Animo na pasong binawi niya ang kamay niya. Napahiya siya sa kapangahasan niya. Nawala sa isip niyang tuwid na uli ang takbo ng isip nito at hindi na nagdidiliryo kagaya kanina. Pero hindi siya nito pinakawalan. Matamang nakatitig sa kanya ito. Bahagyang pinisil nito ang pisngi niya nang tangkain niyang iiwas ang mga mukha niya. Makinig ka sa akin, Duchess. Huwag kang pupunta sa kakahuyan nang hindi ako kasama. Ayokong pumasok ka roon mag-isa. Delikado. At kung mangingisda ka, isuot mo lagi iyong life jacket. Huwag ka rin pupunta sa malalim na parte. Hindi ka marunong lumangoy. Baka tangayin ka ng malakas na alon papunta sa laot. Mariing wika nito. Alam ko. Mabuti, ayokong mapahama ka. Bukas lang siguradong malakas na ako at ako na uli ang maghahanap ng makakain natin. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. All right, Mr. Macho. Matulog ka na uli at nang magkatotoo kahit sa panaginip iyang pangarap mo. Dahil ang medical advice ko bilang nurse at doktor mo, mahigit 1 linggo ka pang magpapahinga dyan. Pagagalingin mo muna ang mga sugat mo bago ka pwedeng bumangon at makikilos uli. Tumaas sa mga kilay nito. Really? At paano mo naman ako mapipigilan kung gusto ko nang tumayo rito? Hamon nito. Naniningkit ang mga matang inilapit niya ang mukha niya sa mukha nito. It's either my way or blood is hell way. Kunwari ay puno ng otoridad na sabi niya. Uupuan kita dyan oras na tinangka mong kumilos ng walang pahintulot ko. Mula sa gabing ito, ako ang masusunod. Intendes? Humalakhak ito.
Pagkatapos ay walang ano-anong tinawid nito ang distansya ng mga labi nila. Napamulagat siya. Hindi niya inaasahan ang pananalasa na mga labi niya sa mga labi nito. Mistulang matagal nang magkakilala ang mga labi nila kung halikan siya nito. Walang pangingimi, walang pag-aalinlangan. Diretso agad sa pinakaloob ng bibig niya ang dila nito, hinahanap ang dila niya. Manamis-namis na maalat-alat ang halik nito. Hindi niya malaman kung alin ang mas matimbang sa dalawang lasa. Kaya nang tila aatras na ito dahil walang natanggap na tugon mula sa kanya, siya naman ang sumunod sa mga labi nito. Itinukod niya ang dalawang kamay sa magkabilang balikat nito. Kinabig naman ito palapit ang ulo niya. Dumako ang isang kamay nito sa likod niya, humimas-himas doon. Sinasalat ang makinis niyang balat sa likod niya patungo sa tadyang, papunta sa pipis na tiyan niya. Blue, sambit niya ng kusang putulin niya ang halik kahit palabag iyon sa isinisigaw ng katawan niya. Hindi tama ito. May sakit ka. Humihingal na tinitigan siya nito. Nabasa niya ang matinding pagnanasa sa luntiang mata nito. At alam niyang nasasalamin din ito iyon sa mga mata niya. Matagal ko nang gustong gawin ito pero ayokong isipin mong sinasamantala kita, kaya kahit masunog ang balat ko sa pagbababad sa dagat, maitago lang ang epekto mo sa katawan ko, ginagawa ko. You're so damn sexy, Duchess. I had a hellish time trying to keep my hands off you. Kumpisal nito sa boses na puno ng pagnanasa at may bahid na paghingi ng paumanhin sa kanya. Ilang beses siyang napakurap habang nakatingin dito. Lumunok siya upang palisin ang bara sa lalamunan niya. He wanted her. He truly wanted her. Gusto niyang magpasirko-sirko sa buhanginan sa labis na tuwa. Pero nakontento na lang siya sa masuyong paghaplos sa pisngi nito. Get well first, Blue. Pag-uusapan uli natin ito kapag sigurado na akong hindi ka nagdidiliryo. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Marahang pinisil nito ang kamay niya bago iyon dinala sa mga labi nito at hinagkan. I hold you to that promise, lady. Anas nito bago ipinikit uli ang mga mata. Mistulang hari ng disyerto si Blue na nakahiga sa loob ng tent at napapaligiran ng nagagandahang concubines na walang nais kundi ibigay ang lahat ng hingin nito. Iyon ang naisaloob ni Duchess habang pinagmamasdan niya ito mula sa sulok ng mga mata niya. Nakatukod ang isang siko nito habang nakahiga sa ibabaw ng malalaking dahong ginawa nilang sapin sa loob ng kubo. Payapa ang anyo nito habang nakatingin sa baybayin. Ikatlong araw na iyon mula ng aksidenteng masaksak niya ng sibat ang hita nito. Hindi na ito nilalagnat ngayon. Nakakatayo na rin at nakakalakad ito ng hindi gaanong iniinda ang sakit ng sugat nito. Pero ayaw niyang mabinat ito kaya ginigiit niyang huwag muna itong masyadong magkikilos. Ngunit dahil wala sa bokabularyo nito ang maging masunurin o ang basta maupo lang sa isang tabi, habang siya ang punong abala sa paghahanap ng pagkain nila, kailangan muna niyang suhulan ito bago niya mapasunod ito sa utos niya. Isang malalim at matagal na halik para manatili itong nakaupo sa isang tabi, malapit sa pinaghahanapan niya ng pagkain o maiinom nila. Nais kasi nitong matiyak na isang sigaw lang niya ay makakasaklolo agad ito sa kanya kahit medyo mahina pa ito. Isang malalim at matagal na halik na may kasamang yakap naman ang suhol niya rito, tuwing uutusan niya itong umidlip muna para makabawi ito ng lakas. At kapag niyayakap niya ito ay hindi siya pinapakawal nito hanggat hindi pa ito nakakaidlip. Pati siya ay nakakatulog din sa tabi nito. At tila iyon mismo ang gustong mangyari nito. Take a nap, Blue. Namumutla ka pa. Mas mapapabilis ang pagaling mo kung magpapahinga ka kaysa bumuntot ka lagi sa akin. Hindi nakakatulong sa sugat mo iyon. Aniya rito nang makita niyang humikab ito. Mapangakit ang ngiti nito nang lingunin siya. Itinaas nito ang isang kamay sa kanya nag-aanyaya. Will you tuck me in? Malambing na sabi nito. Kunwari ay nadidismayang bumuga siya ng hangin bago tumayo at lumapit dito. Pero ang totoo
Abot-abot na pagpipigil ang kinailangan niyang gawin upang huwag itong salakayin ng yakap at halik. He looked so darn sexy, especially now with those stubbles growing on his jaws. Nagmukha itong lalaking lalaki. Oh, alright, aniya. Kung hindi ka lang may sugat, noon nasakyan ko pa ang pagpapababy mo. Tumawa ito ng malakas. Napapatigil siya tuwing naririnig niya ang halakhak nito. Noong una kasi niyang nakilala ito, parang hindi ito marunong tumawa. Subalit ngayon, malaya na nitong ipinapakita ang katuwaan tuwing may nakakaaliw na bagay siyang nagagawa para dito. Come here, anito na ibinuka ang mga bisig. Walang pagtutol na pumaloob siya sa matitipunong bisig nito. Daig pa ang electric heater ng init na nagmumula rito. Pinapalis ang lamig ng gabi sa isla. Blue? Ungol nito habang abala sa pagsamyo sa buhok at leeg niya. Nakikiliting bahagya niyang itinulak palayo ang ulo nito. Hilig nitong gawin iyon tuwing bago sila matulog ng magkayakap. Tell me more about Roy and Kenda and Rune and Hazel. Hiling niya rito. Gabi-gabi ay hinihiling niyang kwentuhan siya nito tungkol sa buhay ng kaibigan nito at sa pamilya niyon. Noong unang hilingin niya iyon dito, puno ng tensyong katahimikan ang naging sagot nito. Pero ngayon, kahit paunti-unti ay nagbabahagi na ito ng mga bagay tungkol sa sarili nito. Sa pagkukwento nito, halos parang nakilala na rin niya ang kababata nitong si Roy. Pati na ang asawa at 2 anak ni Roy, na bago raw mamatay ang lalaki halos 2 taon nang nakararaan ay inihabiling dito ng kaibigan nito. Nakikita mo pa ba sina Kenda at ang mga bata mula nang magpakasal uli siya? Tanong niya. No, she wouldn't let me near her kids. Siguro nag-aalala siyang sabihin ko sa kanila na ang stepdad nila ang mismong nasa likod ng pagkamatay ng tatay nila. She is truly a first-class bitch. Buhay pa noon si Roy ay niloloko na niya sa pakikipagrelasyon niya kay Monroe. At ngayon pinakasalan pa niya? Galit na sabi nito. Why didn't Monroe lose his badge? Bakit ikaw ang sinisisi nila sa nangyari kay Roy? Matagal bago ito nakasagot. Dahil ako naman talaga ang may kasalanan. Bakit sa palagay mo kusa kong isinuko ang tsapa ko? Blue, hindi totoo yan. Ang sabi ni Boston, Monroe ang nakipag-deal sa mga miyembro ng Mexican Syndicate na iyon at siyang nagsabi sa mga iyon tungkol sa pinaplanong pagsalakay ng team ninyo sa kuta nila. Kaya nakapaghanda ang mga iyon at naitago ang mga ebidensyang pwede sana ninyong magamit para maaresto ang pinakapinuno nila. Pagak na tumawa ito. Maaaring siya nga ang nasa likod niyon. Pero kung hindi sa pagpupumilit kong salakayin na ang sindikato ng araw na iyon, kahit wala pa kaming go signal ni Roy mula sa hepe namin, hindi mababaril si Roy, sabi nito. Hindi sapat ang mga lumabas na ebidensya para maidiin na si Monroe ang nagmanipula sa lahat ng nangyari ng araw na iyon. Pero malinaw na kung hindi sa pagpupumilit ko, wala sanang nangyaring masama kay Roy. Hindi niya kailangang manghula para malaman na hanggang ngayon, isinisisi pa rin ito sa sarili ang nangyari sa matalik na kaibigan nito. Maaaring hindi ko nga natupad ang hiling ni Roy na alagaan ang pamilya niya dahil sa pagtatraidor sa kanya ni Kenda. Pero ang isa pang ipinangako ko kay Roy na hindi ko kailanman babaliin ay ang bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. I will take Monroe to hell before I'm through with him. Hindi mo naman siguro pinaplanong patayin siya. Mapapahama ka kapag ginawa mo yon. At alam kong iyon ang huling nanaisin ni Roy na mangyari sa'yo. Bulalas niya sa magkahalong panggigilalas at pangamba. If I can't bring him to justice the right way, I'll give him my own brand of justice. Walang masasaktan kung aalisin ko sa mundo ang isang tulad ni Monroe. Naturingan siyang pulis pero ginagamit niya ang tsapa at baril niya sa pagpoprotekta sa mga taong dapat ay hinuhuli niya. No, I won't allow it, Blue. Huwag mong isipin man lang yan. My father knows a lot of influential people.
Sasabihin ko sa kanyang tulungan kang mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Roy. Mapait ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. Baby, Monroe's other bosses don't give a damn about anything people in authority tells them to do. Nang sabihin kong makapangyarihan ang mga taong nasa likod ni Monroe, hindi ko tinutukoy na kamag-anak niya ang mga nasa itaas. Ang tinutukoy kong nagpoprotekta sa kanya ay ang mga sindikato mismo na hindi mabilang ang mga bayarang tauhan sa loob mismo ng gobyerno. Mariing umiling ito. No, Duchess. Just leave it as is. But I don't think I can bear it if something happens to you. Protesta niya. Don't worry, Duchess. You'll forget me that time. I'm sure you'd rather not remember even my name once we're off this island, he murmured. Sa sobrang hina ng boses nito ay halos hindi niya naintindihan iyon. Ano? Sleep. Blue, anong sinabi mo? Ang sabi ko, matulog ka na. Nang masalubong nito ang iritadong tingin niya ay natatawang kinindatan nito nang halik ang mga mata niya upang sumara ang mga iyon. Pagmulat ni Blue ng mga mata, ang espasyo sa tabi niya ang agad na inapuhap niya. Nakahanda na ang malawak ng ngiti niya para sa dalagang alam niyang naroon. Subalit para siyang tinadyakan ng malakas na dibdib nang hindi niya ito makapa sa tabi niya. Nang subukan niyang tumayo, pakiramdam niya ay naging bakal ang buong katawan niya. Mabigat ang pakiramdam niya at hindi siya makakilos. Balisang iginala niya ang mga mata sa paligid. Nasaan si Duchess? At tila bilang sagot sa tanong sa isip niya, pumunit ang matinis na tili nito mula sa direksyon ng kakahuyan. Muli siyang sumubok tumayo pero hindi lang namimigat ang katawan niya ngayon. May mga lubid pang nakatali sa mga braso at paa niya. Duchess! Duchess! Where are you? Answer me, Duchess! Desperadong sigaw niya. Patuloy siya sa pagpumiglas mula sa pagkakagapos niya. Pero tila lalo lang humihigpit ang mga lubid na nakatali sa kanya sa bawat paggalaw niya. Napabalikwas ng bangon si Duchess nang marinig ang desperadong sigaw ni Blue mula sa tabi niya. Panay rin ang pagbiling-biling nito. Dali-daling sinalat niya ang noo at leeg nito. Normal ang temperatura nito. Wala na itong lagnat. Blue! Blue! Gising! Aniya habang niyuyugyog ang balikat nito. Blue! Nandito ako, gumising ka. Binabangungot ka. Biglang dumilat ito. Mabilis na bumangon ito at tumitig sa kanya na tila hindi makapaniwalang kaharap niya ito. Bakas sa mga mata nito ang matinding takot. Duchess, ligtas ka. Sambit nito. Walang babalang niyakap siya nito ng mahigpit. Ramdam niya ang panginginig ng mga kalamnan nito nang yumakap din ito sa kanya. Siyempre, ligtas ako. Ano bang napanaginipan mo? Tanong niya. Hinaplos-haplos niya ang likod nito upang aluin ito. Sa halip na sumagot ay lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Ibinaon nito ang mukha sa gilid ng leeg niya. Bahagya pa siyang nakiliti nang magsalita ito. Nanaginip akong may nangyayaring masama sa iyo at wala akong magawa para mailigtas ka. Oh, Blue. Nahangiting idinampi niya ang mga labi sa balikat nito. Sino ang mag-aakalang ang isang tulad nitong ni hindi man lang kumurap nang makikipampambuno sa isang makamandag na ahas ay mapupuno ng tensyon dahil napanaginipan nitong nanganganib siya. Ikiniling niya ang kanyang ulo upang dampian ng masuyong halik ang panga nito. Pero hindi ito nakontento doon. Dahil lang akmang lalayo na siya ay hinagip nito ang mga labi niya at isang mariing halik ang iginawa doon. Malalim, pangahas at marubdob na mga labi nito sa mga labi niya. Tinugon niya ito ng kaparehong init at alab. Mula sa mga labi niya ay bumaba sa leeg niya ang halik nito. Sumimsim noon na animo matamis na panghimagas ang balat niya na kailangan nitong namnamin ng maigi. Humahagod sa likod niya ang mga kamay nito. Unti-unting itinaas ang telang nagkukubli sa katawan niya. Hindi naman siya pumayag na siya lang ang malantad sa paningin nito. Nais din niyang makita ang kakisigang masuyong tinutuklas na mga kamay niya. Kaya ipinahubad niya rito ang suot nitong t-shirt.
Dahan-dahan siyang inihigaan nito. Pinanatili nitong magkahinang ang kanilang mga mata habang hinuhubad nito ang ibabang saplot niya. Bumaba lang ang tingin nito nang sa wakas ay mahantad dito ang kahubdan niya. Isang singhap ang kumawala mula sa bibig nito. Nasa mga mata nito ang paghanga habang hinahagod ng tingin ang kabuuan niya. Masuyong dumama ang kamay nito sa dibdib niya. Muli siyang hinagka nito mariin, mainit, mapusok. Ang mga kamay naman niya ay hindi rin maawat sa pag-aaral sa bawat matitigas na muscles ng katawan nito. Wala siyang alam sa uri ng sayaw na itinuturo nito, pero hindi naging mahirap para sa kanya ang matutuhan iyon. Lalo na nang sapuhin nito ang kanyang balakang at iarko sa katawan nito na parang nais nitong pag-isahin pati mga kaluluwa nila. Nagdueto pa ang mga sigaw nila nang matapos nila ang napakasarap na pag-indak na iyon. Masuyong hinagkan siya nito sa noo bago umalis sa ibabaw niya at hinapit siya palapit dito. "We didn't use any protection," maya-maya ay sabi nito. "Oh," ni hindi ni iyon sumagi sa isip niya. "You'll tell me if anything happens, won't you? We'll deal with it together." Dahil nalulunod pa siya sa kaligayahan na maangkin ng lalaking mahal niya, hindi gaanong tumago sa isip niya ang kawalan ng emosyon sa tono nito nang sabihin iyon. Ang nasa isip niya ay ang papakasalan siya nito at magkatuwang nilang palalakihin ang magiging anak nila sakaling magbunga ang naganap sa pagitan nila. "Alam mo kung anong miss na miss ko?" ani ni Duchess habang nakatitig sa katiting na pagkain nila ni Blue para sa tanghalian. Isda, halaan at talangka. Mamayang hapunan malamang na ganoon pa rin ang kakainin nila. Iyon lang kasi ang kaya nilang hulihin, pero mabuti na iyon kaysa wala. Ano? A thick, juicy, medium rare steak, matamis na custard cake, lasagna na umaapaw sa cheese at isang large ice cold coke. Nangangarap at halos maglaway sa kasabikang aniya. Natawa ito. Sabay subo sa kanya ng isda na inihaw nito kanina. "Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa pinakamalapit na restaurant na makikita natin pagbalik natin sa city. Sa ngayon, pagtiyagaan mo muna itong gourmet meal na pinaghirapan ko." Ninuya niya ang isda at agad na linunok iyon. "Ikaw, anong pinakamimiss mo?" Bumuka ang bibig nito pero bago ito makasagot ay itinaas niya ang isang kamay niya upang awatin ito. "Bukod sa sigarilyo at beer ha?" Dagdag niya na pinandilatan ito. Sa bawat araw na nagdaan mula nang mapapad sila sa isla, mahigit 10 beses sa isang araw yatang dumadaing ito na hindi man lang ito makapanigarilyo. Daig pa nito ang may withdrawal syndrome sa pagkabunot nito. Mayat mayang kinakapa nito ang bulsa ng pantalon nito na parang biglang may lilitaw doon na pakete ng sigarilyo. "Oh, then I guess there's nothing to miss." Nagkibit balikat na tugon nito. Sinimangutan niya ito. "Suicidal ka talaga ano? Pinaiikli mo ang buhay mo sa pagsira mo dyan sa baga at atay mo. Lahat naman tayo mamamatay. Kung doon ako madadali, walang kaso sa akin." "Right, and Blue, look!" Suminghap siya sabay turo sa hugis na nakita niya sa himpapawid. Tila papalapit iyon sa kinaroroonan nila. Gilalas na napatayo siya. Halos hindi siya makahinga sa bumangong pag-asa sa dibdib niya. "Is that? It's a helicopter!" Bulalas nito. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.